at napupuot ka sa iyong kapatid, sinungaling, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay paano makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? Ang sabi sa 21, ang utos na itong mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umibig sa Diyos ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. Ibigin mo muna yung kapatid mo. Kung sinasabi mo na umiibig ka sa Diyos, dapat mo rin ibigin yung iyong kapatid. Ang sabi ng Biblia, walang utos na hindi mabigat. Depende na lang kung talagang napakataas ng pride natin. Ano ba? Maging magandang halimbawa sa lahat. First Timothy chapter 4, verse 12. Ito po yung binasa ko kanina. Huwag amakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa mga nagsisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. So, minsan naisip natin, paano ako, naging magandang halimbawa ba ako sa naging kasama ko sa araw-araw, o kasama ko sa trabaho, kasama ko sa bahay, magandang i-improve ba ako sa kanila. Utos ito ni Apostol Pablo. Paalala muli. Paalala sa lahat. Gaya ng sinabi ko, sinasabi namin ito dahil utos ng Diyos. Kailangan namin i-broadcast. Kung pwede mong itanong, pwede natin itanong sa sarili, bakit ikaw bother? Ano po? Nagiging magandang ehemplo ko ba? Pwede nyo pong itanong yun. Kaya nga, kung magsisilapan tayo ng mga mali, wala pong tatayo dito. Wala pong tatayo. Be a good example sa bawat isa po sa atin. Matakot sa Diyos, Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Isa ito sa dapat gawin ng tinatawag na mga nasa loob ng iglesia. Anong sabi dito? Sa Ecclesiastes o Ecclesiastes chapter 12 verse 30 to 40. Isa ito sa dapat gawin ng isang mananampalataya o naniniwala sa Diyos. Ito ang wakas ng mga bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Nasabi diyan, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Yan yung dapat ugaliin na nasa loob ng iglesia ng Diyos. Ito yung tanong. Dahil yung kanina, ang sabi ng ating ni Apostol Pablo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Yan yung tanong natin, ano ba dapat yung ugaliin ng mga tao ng Diyos o doon sa iglesia ng Diyos? Meron po dito utos sa mga babae. Ano po? Papayag kayo? Mga babae na sa babae lang yung utos? Siyempre, hindi. Ano po? Nasabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 11, First Timothy chapter 3, 11. Gayun din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. So utos to
sa mga babae. Kaya nga, tinatanong ko kayo kung papayag kayo na babae lang inutusan ni Apostol Pablo? Siyempre po, hindi lahat to. Ang sabi diyan sa 1 Timothy chapter 4, 9 to 16. Ganito po yung sinabi. Chapter 4, verse 9 hanggang 16. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat. Kasama ba lalaki ron? Kasama po. Nararapat tanggapin ng lahat po eh. Sapagkat dahil dito'y nagsipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo na sa mga nagsisampalataya. Ang sabi sa 11, ang mga bagay na ito ay iyong iutos at ituro. Ang sabi dito sa 13, hanggang ako'y pumariyan, magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral at sa pagtuturo. So, may binanggit dito na isang passage, magsikap ka sa pagbabasa. Ano yung babasahin? Ano yung sinabi ng Apostol Pablo na babasahin natin? Magsikap ka sa pagbasa. Tanong, nagbabasa ba tayo? Yes, yung sa FB. Ang sinasabi po ng Apostol Pablo dito is yung Biblia. Ang basahin natin. Kung naglalaan ka ng 3 hours, 4 hours sa tinatawag na cellphone, magbasa ka naman. Magbasa naman tayo ng Biblia. Kahit lagi nga sinasabi ng mga naunang tagapagturo, kahit 30 minutes lang. Magbasa ka ng Biblia araw-araw dahil pinapakain natin ang ating pagkataong loob na salita ng Diyos. Ano sabi ng Matthew 4 verse 4? Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At sa Jeremiah 15:16, ang sabi niya, ang iyong salita ay tunay na pagkain. Yun sinabi ni Apostol Pablo dito. Napakainin mo din ang iyong magsikap ka sa pagbasa. Paalala ko, muli, sa bawat isa. Sa lahat. Kahit sa amin, paalala yan. Wala pong exception dyan. Ano yung layunin? Bakit tinalakay ang bagay na ito? Yun yung mga talata. Upang ang bawat isa ay palalahanan. Colossians chapter 3 verse 16. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 16. Manahan na nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo mga turuan, mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu at magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. So kaya natin tinalakay ang bagay na ito upang lahat paalalahanan kasama yung mga tagapagturo niya. Upang maituwid ang ating tinatawag na pag-uugali. 1 Peter chapter 5 verse 15 to 17. Number 3 po ay may tama yung ating mga pananaw. Dahil may mga pananaw na tayo na hindi nararapat. Yung mga sariling pananaw lang natin ang ating naiisip o ating sinusunod. Ano ba dapat yung susundin ng tao? May nakalagay ba sa Biblia na ito yung ating susundin? O salita ng Diyos yung ating susundin? Meron po eh. Ito, nasa Proverbs chapter 3. Basahin ko po. Meron ng pattern kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. 3, chapter 3 verse 4. 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ano sabi diyan? Trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Bakit? Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan.